Natutuwa lang ako. Kaya sinabi ni Joy yung gano'n, totoo yun. At saka siya talaga, kasi lahat ng kapatid niya, alam niyo yun, yung lumaki ka na ano, yung lumaki kayo na sunod-sunuran kayo sa tatay niyo, si Joy Cruz talaga lang yung nanunuwag. Okay, punta na po. Nakakatuwa. Ako proud na proud ako eh. Yung sinasabi ni Pebbles, alam niyo yun po yun, yung hindi nila naunawaan eh. Na, hindi naunawaan ng mga congressman. May certain aspect, kaya po yung mga vlogger, kinagigiliwan po. Kasi laging fresh po ang mga balita namin. No? Lagi pong fresh. Kaya po yan, yung nilabas niyo yung kay BBMD umano na video. Na, akala nyo ba kahapon lang? Wala na pong impact. Wala na pong impact yan. Nagulat pa nga siguro lahat na nanonood. Ha? Ano yan? Lumang-luma na yan. Lumang issue na po yan. Sa totoo lang po, lumang issue na yung nilabas ninyo na tungkol sa Polvoron video. Siguro kung last year pa nyo pinag-usapan tong mga to, may masyasyak pa, ay, si Harry Roque pa. Sa totoo lang po, naibintang ninyo na kay Harry Roque yung mas malalaki. Kaya nga kaya nga nagsisik na siya ng asylum, di ba? Wala na pong shock value yan. Yung paglantad po ni Pebbles ngayon, wala na pong shock value. Pero ang shocking po dun, eh talagang kita nyo, nilait kayo siya ni Roque. Ay, online seller pala siya. Sa totoo lang, mamumuhay ka ba ng maalwan? Pera na lang kung ang pangalan mo eh, talaga bang makakapamuhay ba si Pebbles na online seller lang siya? Online seller lang daw eh. Online seller ka, bakit ka naiimbita? Doon pa lang sa mga pagpapakilala ng sarili nila kung ano sila, nahihiwagaan na ako eh. Paano ka maiimbita sa maisog, magsasalita ka sa maisog kung online seller ka? Hindi ka pala vlogger? Eh kilala ka na lahat ng mga vlogger ni BBM eh. Hindi ka pala vlogger, Pebbles? Malamang hindi ka YouTuber o ano, paano ka kumikita? Online seller. Yun yung paliwanag niya. Online seller. Okay. Baka katulad nila Rosemar yan. Rosemar. Pero hindi ko po alam. Kasi karamihan po ng mga kumikitang online seller, sikat eh, di ba? Eh sikat siya na Pebbles Talakera. Online seller pala siya. Tapos kami ang anong tawag doon? Small time vloggers. Alam ko na ngayon eh. Mabuti naman ganyan nyo kami pinapakilala. Para naman iwas kami. Okay, pero yun nga po si Morales, bumilib din ako. Kasi konti lang yung panahon na binibigay sa kanya, di ba? Wala siyang moment eh. Konti lang yung panahon na binibigay kay Morales, pero nagagawa niya ng di ba? Tinanong lang siya, ano masasabi mo sa sinabi ni Joey na ako ay ogag? Depende po 'yan sa inyo kung anong pinagagawa. Pero yung may inawat po sila eh. Yung tinatanong na ano masasabi nyo rito. Ako po, sabi ni Morales. Gusto nang sabihin ni Morales na kaya niya siner, di ba? Bakit siner ninyo itong video na galing daw kay Harry Roque ayon kay Pebbles? Hindi ko alam kung bakit sila mainit na mainit kay Harry Roque. O si Harry Roque,
Si Harry Roque ba ang magiging dahilan para maiugnay yung mga vlogger sa Pogo? Inawat ni Suarez eh. Correct. Pero alam ko sasabihin ni Morales na kaya ko shinare yan dahil alam ko matagal kong iniimbestiga. Hindi yun po yan tinatanong natin. Mabilis din eh. Oo, alam ko si Maravillas, online seller talaga ng pampapogi. Pero si Pebbles, parang hindi ko nakikita na online seller pala siya. Kaya pala siya naimbitahan sa Maisog dahil online seller. Actually, naririnig ko lang yung pangalan niya. Pebbles, sila Pebbles, Dadatlo, sila Pebbles. Hindi ko, bakit? Sino naman yan? Yun ang naisip ko, sino naman yan? Mainit sila lahat, no? Kay Harry Roque. Anyways, yan po ang naganap sa TRICOM, no? Na in conclusion, so far, ito po ang lumalabas, no? Very personal yung dahilan ng mga congressman kaya nila pinatatawag tong mga vlogger. Pero never nila na-establish na may malawakan talaga na mga, kahit yung sinasabi ni Tariela, o biglang akala ko, ang sasabihin ni Tariela, eto po, katulad ni Attorney Trixie, pinagtatanggol niya yung China, katulad nito ni Joy Cruz, wala naman palang ganun. Ibang pangalan na naman yung sinasabi niya na hindi niya raw personal na kilala. Si Malindug Uy at saka si Ado Paglinawan. O di imbitahin po ninyo ng, nako, mas malupit yung kilala ko po si Kaado eh. Talagang maha-high blood sa inyo yun. Ikalawa, asan po yung mga original? Bakit po kayo nagpatawag niyan? Pogo money ang binibigay dito sa mga vlogger. Asan po? Patunayan nyo po na mayroong Pogo money, di ba? Ikatlo, yung pagiging pro-China, kinundi na po nila. Oh. Kinundi na po nila yung China. Ni isa pong vlogger, wala pong kumampi sa China. Kinundi na nila. Sa totoo po, hindi ko po kilala yung Pebbles na yan. Pasensya na po kayo. Kung kiniklaim niya, buti nga hindi niya kiniklaim na siya ay Duterte. O di, tama naman. Hindi ka pala Duterte. Anong ginagawa mo sa Maisog? Bakit nagsalita ka sa Maisog? Ang Maisog po ay Duterte. So may purpose ka kung bakit ka nagkukunwaring Duterte. Totoo po yan. Ang Maisog po ay Duterte. Kung hindi ka naman Maisog, kung hindi ka naman Duterte, bakit ka nasa grupo ng mga Duterte in the first place? Maraming dapat ipaliwanag eh. Yun po ang pagkakaiba ng dalawang personalidad na yun. Si Pebbles, kinakailangan niya pa ng may nag-guide pa ka sa kanya na si Akop, sinasagot niya. Hindi po siya kinukontra eh. Wala pong kumukontra sa mga sinasabi niya eh. Paano kaya kung ang gawin kay Pebbles ay katulad nung ginagawa kay Joy Cruz? Kaya niya kaya yun? Ako hindi ko po maintindihan talaga yung papel niya. Maisog ay alam po ng lahat ng tao, rally po yan ng mga Duterte. Mga Duterte supporters. Okay? Ngayon, kung hindi ka pala Duterte, bakit ka naging speaker ng Maisog? Si J.M. Morales nga hindi nagiging speaker ng Maisog eh. Yung mga rally sa Maisog, una kami nagkita niya ni JM sa Maisog sa Pampanga. Kala ko speaker na siya ron. Hindi. Tinanong ko nga, bakit hindi speaker si JM? Sabi ko sa mga organizer. Oh. Hindi pa sila, kumbaga hindi ka, ewan ko. Hindi po siya opinion. Kaya po sila pinatawag, yan po yung dahilan. Iba po,
iba po yung opinion, no? Wag nyo pong lituhin, wag po kayo manlito. Okay, halata naman eh. Kaya po pinatawag yung mga vlogger, ang akusasyon po sa kanila, una, nagpapalaganap ng fake news. Tapos, pinupondohan sila ng pogo, pinupondohan sila ng drug money, tsaka mga pro-China sila. Eh, wag nyo po sabihin na opinion lang yun. Yun po ang dahilan kung bakit, magbasa rin po kayo. Kaya po, nagkaroon ng TRICOM investigation para po patunayan yung mga bagay na yan. Kaya hinahanap ko po ngayon. Asan yung ugnayan? Paano nyo inuugnay yung pagiging pro-China? Eh, wala eh. Kinundi na nila lahat yung ginagawa ng China. Wala pong pro-China na magkukundina sa ginagawa ng China. Simple lang po yan. Yan yung sinasabi lagi kala Franz Castro, di ba? Eh, ayaw nyo pala. Hindi pala kayo. Ikundina nyo. Kaya sabi ko, ganun pala ginagawa nyo. Kaya ako po, yung mga tanim fake news, hindi po ako talaga sigurado ako na hindi po ako nagpalabas ng video. Hindi dahil sa akala ko na hindi totoo, no? Eh, ang dali lang naman patunayan kung hindi totoo. 'Di ba? Simple lang naman. Yan yung sino ba diyan din sa hearing na yan, merong nagsabi na si Noli De Castro. Tignan niyo po maraming mapupulot sana yung mga congressman kung tinotoo po nila si Noli De Castro. Ang sabi ni Noli De Castro, hindi po ako nagdedemanda ng mga ng mga na may make news sa akin. Sinasagot ko lang. The best way, kaya po si Tatay Digong, wala naman siyang demanda sa pagpe-fake news sa kanya, sa paninira sa kanya. Ano ginagawa ni Tatay Digong? Sinasagot lang niya. Yun lang yung sinasabi ni Noli De Castro nung tinatanong siya. Sagutin nyo lang kagad kasi lalaki. Okay, BBM, kaya lumalaki yan, marami naniniwala na yung sinasabi ni Tatay Digong na bangag siya. Ayaw niya magpa-drug test eh. Ayaw niya magpa-hair follicle test. Kung nagpa-hair follicle test siya, tapos lantaran, tapos na po yung issue niyan. Hindi po kinakailangan gumawa ng batas, sabi ni Noli De Castro. Kasi talagang freedom of speech, ano yan eh. Freedom of speech po talagang okay. Yan, maganda yung comment. Matipid sila magtanong kay Sir JM at kay Atty. Glenn Chong. Napuna ko yan nung panahon ni Cresset tsaka nito ni MJ. Tansya nila rito kay Joy, iiyak lang din to. Sa tingin ko nagkamali sila ng tansya. Kasi nung umiyak po si MJ tsaka si Cresset, dinuro-duro nila. Alam ko wala na sa hulog eh. Di na po nakakapag-isip yung siyempre emotional na eh. Tsaka nila duduro-duruin na kayo. Dadakdakan ka ng ganun. Paano kung positive? Isang solid na dahilan na ma-impeach si BBM. Ayun na, yun, hindi nyo nakukuha yung sinasabi ko eh. Yung sinabi po ni Noli De Castro, experience niya po yun sa napakahaba na niya. No? Ito pong mga congressman, ngayon lang naman to na, actually, ngayon lang, ano sabi ni Abante? Ngayon lang kasi ako nabash eh. Ngayon lang ako binanatan nung nagsimula yung Quadcom. See? Ngayon lang kayo nabanatan kasi ngayon nyo lang binanatan si Duterte. Ganun po yung mga ni Duterte, no? Hindi po papayag. Ang tingin po namin kay Duterte, napakagaling na Pangulo.
Biyaya siya galing sa kalangitan. Biyaya siya sa Pilipinas. Pero winawalang hiya ninyo.